kalooban, paniniwala. Nakaranas ka na ba ng isang sitwasyon kung saan may nagawa kang pinagsisisihan mo sa huli? Alam mo bang ang mga naiisip mo noong panahon na yon ay may kinalaman dito? Halika at alamin natin ang kapangyarihan ng ating mga pananaw. Ano ang unang papasok sa isip mo kapag nakaranas ka ng mga ito? Naranasan mo na bang mabati ng happy birthday? Ang daming nagmamahal sa akin. Pinuri ka ng mga kapamilya o kaibigan? Ang galing ko. Kapag nakakaranas tayo ng mga magagandang sitwasyon, ito ay madaling nasusundan ng mga positibong pananaw o paniniwala. Paano naman kaya kung bigla kang nasingitan sa pila? Ang bastos nito ah! Hindi napansin ng barkada? Hindi sila tunay na kaibigan. Paano kung ginabi na ng uwi ang iyong asawa o anak? Hindi na niya ako nirespeto. Kapag negatibo naman ang isang sitwasyon, ito ay madaling nasusundan ng mga negatibong pananaw o paniniwala. Kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon, kadalasan ay hindi natin napapansin ang ating mga reaksyon. May mga pagkakataon na may mga nagagawa na lang tayo na pwedeng pagsisihan natin sa huli, lalo na kung tayo ay nakakaranas ng mga negatibong sitwasyon. Kasama na rito ang paggamit ng bawal na gamot. Ayon sa Cognitive Behavior Model, ang bawat sitwasyong ating nararanasan ay nagbubunga ng mga pananaw, pakiramdam at pagkilos. Ang ating mga pananaw ay nakaka-impluwensya sa ating mga pakiramdam o kaya emosyon, na siya namang nakaka-impluwensya sa ating mga pagkilos. Ang mga positibong pananaw ay maaaring magbunga ng mga positibong mga pakiramdam na siya namang pwedeng magbunga ng mga positibong pagkilos. Ang mga negatibong mga pananaw naman ay maaaring magbunga ng mga negatibong pakiramdam na pwedeng magbunga naman ng mga negatibong pagkilos. Paano kaya kung ang mga negatibong pananaw o paniniwala natin tungkol sa sitwasyon ay hindi naman totoo? Baka may mga magawa tayo na pagsisisihan din natin sa huli, katulad ng paggamit ng droga. Upang maiwasan ito, mahalaga na agad nating matukoy kung ano-ano ang ating mga pananaw sa iba't ibang sitwasyon. Ang pagtukoy at pagkilatis ng ating mga pananaw ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas naaangkop na pakiramdam at pagkilos. Ang mga estratehiya tulad ng reframing ay tiyak na makakatulong sa atin na magawa ito. Ang paggamit ng droga ay maaaring isang pagkilos na natututunan nating gawin kapag tayo ay nakakaranas ng mga negatibong sitwasyon. Ito ay bunga ng ating mga pananaw at pakiramdam. Ang pagtukoy ng mga ito ay isang mahalagang kasanayan upang magkaroon tayo ng mga pagkilos ng walang pagsisisi. Alamin mo, kaya mo ito!